Sa araw ay natutulog ako kaya hindi ko naiisip si Zion at sa gabi naman kasama ko si Jared. Kaya walang puwang sa isip kong lalaking iyon. Kagabi sa bar sa may Morato kami nagtungo ni Jared at ngayon naman sa wedding anniversary ng kanyang tito at tita. Alam ko na posibleng magkita kami ni Janina dahil tiyak dadalo rin siya at baka isama niya rin si Zion ngunit wala akong pakialam kung magkita man kaming tatlo. Mas mabuti nga na magkita kami ni Zion para malaman niyang maayos pa rin ang kalagayan ko kahit na nakipag-divorce sa akin. Anong ginagawa mo sa wedding anniversary ng tita ko? Hindi ko na kailangan pang tumingin sa aking likuran para malaman ko kung sinong may-ari ng boses niyon na nagtatanong sa akin. It's Janina. Kahit ilang beses ko lang siyang nakausap, tumatak sa isip ko ang nakakainis at maarte niyang boses. Huwag kang gumawa ng eksena rito, Janina. Saway kay Janina ng kasama nito na walang iba kundi si Zion. Mahina man ang boses niya, kilalang kilala ko pa rin iyon. Hindi naman ako gagawa ng eksena. Darling? Palalayasin ko lang ang isang asong naligaw sa bahay ng tita ko. Malambing ang boses sa sagot ni Janina kay Zion bago ko nilapitan. Hinawakan niyang braso ko at sapilitang pinihit paharap sa kanya. Sabi ko na nga ba't may nakahalo ng isang asong kali rito? Ano bang ginagawa mo rito? Di ka naman imbitado kaya paano ka nakarating dito? Ako ang nag-imbita sa kanya sa anniversary ni na Tita Marcia at Tito Polo. Janina, at pwede bang wag kang maging basta sa bisita? Huwag mong dalhin sa labas ang pagiging spoiled mo. Akbang ibubuka ko ang aking bibig para sagutin na maanghang na salita si Janina. Ngunit naunahan ako ni Jared na hindi ko namalayan, palapit na pala sa amin. May kasama siyang medyo may edad na lalaki na hula ko, siyang Tito Polo nito. Ikaw ang nag-imbita sa asong to, Jared? Di mo ba naisip makakadumi lamang sa party ang babaeng ito? Matalim ang sulyap na kausap ni Janina sa kanyang half-brother. Stop your filthy mouth. Janina, sa inyong dalawa mas malinis siya kaysa sayo kaya wala kang karapatang insultuhin siya. Galit na saway ni Jared sa kanyang kapatid. Come on guys, huwag kayong mag-away dito, okay? Nagpunta kayo rito to celebrate our anniversary at di para mag-away or mambato ng insulto sa aking bisita. Sabat ng kanilang tiyuhin sa malumanay na boses. Mukhang tulad ni Jared, maganda rin ang ugali ni Paolo Santillan. Siguro si Janina lang ang masamang ugali sa kanilang lahi. Pero Tito Polo, Janina, nagbabanta na ang tono ni Mr. Santillan nang pigilan ang tangkang pagpaprotesa ni Janina na manatili ako sa party. Kung may hindi magandang pagkakaunawaan kayo ni Gianni, ay dapat ayusin nyo na dahil magtatagal, magiging bahagi na siya ng ating pamilya. Nagulat ako sa sinabi ni Mr. Santillan ngunit hindi ko pinahalata samantalang di naman naitago ni Zion at Janina ang kanilang pagkabigla nang marinig ang sinabi ni Mr. Santillan. What? Anong ibig sabihin ni Tito Polo, Jared? Paano magiging kapamilya natin ang babaeng yan? Tanong ni Janina habang lalaki ang mga mata. Nililigawan ko sa Gianni at kapag sinagot niya na ako, agad ko siyang yayaing magpakasal sa akin. At nasabi ko na kay Tito Polo ang aking plano pati na rin kay Dad. Nakangiting sagot ni Jared kay Janina ngunit nasa akin naman ang kanyang mga mata. Pasimpleng tinapunan ko ng sulyap si Zion. Nakatitig siya sa habang madilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. You cannot marry her, Jared. Ex-wife siya ni Zion na fiancé ko ngayon. Okay lang ba sa iyong pakakasalan mo isang divorced woman? Ani Janina. Matindi ang pagtutol na nakalarawan sa kanyang mukha. Sa ngayon, wala naman akong balak magpakasal kay Jared. Pero dahil nakikita kong reaksyon ni Janina, nais kong mas gatungan pa ang nararamdaman niyang pagkainis. So what if I'm a divorced woman? I am still better than you? A woman who stole someone else's husband? Nakangiting sagot ko sa kanya bago pa man makasagot sa Jared. Nakita mo na, Jared? Tito Polo? Yan bang klaseng babae ang nais ninyong maging member ng ating family? Wika ni Janina na mas lalong lumarawan ang pagtutol sa mukha. Itsura niya parang nais niya akong hilahin palabas ng bahay ng kanyang tiyuhin. Shut up, Janina! Sa nakikita kong ugali mo ngayon, mas maganda pang sa Gianni maging member ng family namin kesa sa'yo. Galit na wika ni Tito Polo kay Janina matapos tong tapunan na ng masamang tingin. Akbang sasagot pa sanang babae ngunit pinigilan to ni Zion. I am warning you, Janina. Huwag kang gagawa ng gulo rito kung ayaw mong ipakaladkad kita palabas ng bahay ko. Maliwanag? Don't worry, Tito Polo. Hindi ko hahayaang gumawa siya ng eksena na makakasira sa gabi ninyo ni Tita Marcia. Paninigurado ni Jared sa kanyang tito. Tumango si Mr. Santillan bago nagpaalam sa aming haharapin lamang nito ang mga bagong dating na bisita. Let's go, Zion. Ayoko makita ang mukha ng asong yan.
Masama ang tingin sa aking sabi ni Janina bago niyaya si Zion na umalis. Sa ating dalawa, sino kayang mas mukhang aso? Ikaw nga tong parang asong ulol tumatahol dahil sa galit, kaya hindi akong aso sa ating dalawa. Nangaasar na sabi ko sa kanya pagkatapos sinawakan ko sa Jared sa braso. Let's go, Jared. Natatakot ako dito dahil may asong tumatahol. Baka bigla akong kagatin. You're right. So let's dance para naman gumanda ang mood ngayong gabi. Nakangiting pag-aya niya sa akin na sumayaw nang marinig niyang magandang awitin mula sa live band na binayaran ng tito nito para mag-perform sa kanilang anniversary. How dare you call me a dog, Gianni? Galit na sita naman sa akin ni Janina, ngunit isang nangiinis na ngisi lang sinagot ko sa kanya bago namin sila iniwan ni Jared para magsayaw sa dance floor. Kahit isang sulyap ay hindi ko na muling tinapunan pa si Zion na hindi naman masyado nagsalita. Gianni's POV. Nagpaalam ako kay Jared na pupunta lamang ako ng banyo. Kanina ko pa nararamdaman ang tawag ng kalikasan, ngunit biglang umurong na makausap ko sina Zion at Janina. Nasa first floor ng naman ng bahay ang kanilang banyo, kaya madali ko tong nakita. Pagkatapos kong ilabas ang call of nature, nagugas ako ng aking kamay bago lumabas. Nagulat ako nang paglabas ko ng banyo. Nakita ko si Zion sa labas ng banyo at tila ako ang hinihintay. Sa bagay, sino pa ba ang hinihintay niya sa loob ng banyo kundi ako lang? Dahil ako lang naman ang nasa loob nun. Di ako nagpahalatang nagulat ako na makita ko siya. Balak ko siyang hindi pansinin, ngunit pagdaan ko sa tapat niya, pinigilan niya ako sa braso. Mag-usap tayo, Gianni. Madilim ang mukhang kausap niya sa akin. Sa pagkakaalam ko, tinapos mo ng lahat na namamagitan sa atin. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan, Mr. Harrington. Seryosong mukhang sagot ko sa kanya. Excuse me, baka naghihintay na sa akin sa Jared? Mga alis na ako ngunit hindi niya binitawan ang aking braso. Sa halip, mas lalo nang humigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Sabihin mong hindi totoong magpapakasal ka kay Jared, Gianni. Sabihin mong hindi mo siya mahal dahil ako lang ang lalaking mamahalin mo. Nagtatangis sa mga ngipin na sabi niya sa akin. Bahagya ako natawa sa sinabi niya, kahit wala namang nakakatawa. Don't flatter yourself, Mr. Harrington. Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Marami kayang iba na mas better pa ka sa'yo. At isa na doon sa Jared. Tanggap niya ako sino ko at magaan ang loob ko sa kanya nang unang beses na nagkakilala kami. So, hindi nakapagtataka kung mai-inlove man ako sa kanya. Lalong dumilim ang mukha ni Zion nang marinig ang sinabi ko. Tila hindi niya gustong ideya na magmamahal ako na ibang lalaki. Napaka-selfish niya. Sinaktan niya ako tapos ayaw niya na magmahal ako ng iba. Ayaw niya na lumigaya ko sa piling ng ibang lalaki. You don't love him, Gianni. Dahil ako lang ang tayong lalaking po pwedeng pumasok dyan sa puso mo. Ako lamang ang tayong lalaki na po pwedeng humalik at umangkin sa'yo. Mariing wika ni Zion pagkatapos ay walang paalam na kinabig niyang aking ulo. Hinalika ng mariin ang aking mga labi. Maalab at tila puno ng pananabik ang mga halik ni Zion sa akin. Ngunit hindi ako nagpadala. Tama na ang 2 beses na sinaktan niya ako. Kapag tinugon ko ang kanyang halik, ay mapapatunayan na lamang niya na hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ko. Kapag mangyari iyon, baka tuluyan na rin akong mawala ng respeto sa aking sarili. Kaya bago pa mangyari yon, pinigilan ko ang aking sarili at tinulak siya ng malakas. Isang malakas na sampalang binigay ko sa kanya dahil sa paghalik niya sa akin, kahit na wala na siya nang gawin yon sa akin. You're shameless, Zion. Wala ka ng karapatan sa akin kaya hindi mo na po pwedeng gawin sa akin. Yan! At tanging lalaki na maaaring humalik sa akin ay si Jared. Galit na sabi ko sa kanya. Biglang naningkit ang mga mata ni Zion nang marinig ang sinabi ko. At akmang magsasalita na sana siya para siguro kontray ng sinabi ko. Ngunit hindi iyon natuloy dahil biglang sumulpot si Jared. Kasama ni Janina na sobrang sama at tilim ng mga nakangatang nakatingin sa akin. Kung nakakasugat lamang kanyang titig, tiyak marami na akong sugat sa katawan ngayon. Ngunit hanggang sa pagtitig ng matalim sa akin, kaya lamang gawin tiyak na hindi papayagan ni Jared na saktan ako ng kanyang kapatid. What's going on here? Nakakunot ang noong tanong ni Jared, ngunit sa akin lang nakatutok ang kanyang mga mata. For sure, inaakit na naman ni Gianni ang aking fiancé dahil hindi siya makapag-move on sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, hindi mo na itutuloy ang binabalak mong pagpapakasal sa kanya. Ani Janina na nais akong sirain sa mga mata ng kanyang half-brother. Oh really? What if sabihin ko sa'yo, sinundan ako rito ng fiancé mo at gusto niyang sabihin ko sa kanya na hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ko? Ayaw niya kasing maniwala,
Pinalitan na siya ni Jared sa aking puso. Nangiinis ang ngiting sagot ko kay Janina. Mas nakaramdam ako ng tuwa na makita kong selos na lumarawan sa mukha ng babae. Pero wag kang mag-alala, Janina, dahil wala na akong pakialam pa sa kanya. Wala na akong pag-ibig na nararamdaman para kay Zion at patutunayan ko yan sa inyong dalawa. Mabilis kong nilapitan si Jared at kinabig ko ang kanyang ulo pababa. At sa pagkagulat ni Jared, hinalikan ko siya ng mariin sa mga labi. Obvious na nagulat si Jared dahil sa ginawa ko, ngunit saglit lang dahil naramdaman ko ang isa niyang braso na yumapos sa aking bewang. Nang isang kamay naman niya ay humawak sa aking ulo, diniin para mas lalong makadikit ang aming mga labi. Sa pagkakataong to, ako naman ang nagulat. Isang maikling halik lang ang bala kong gawin, ngunit dahil mabilis na tinugon ni Jared ang halik ko, kaya wala akong choice kundi ipagpatuloy ang ginagawa ko. Gusto ko sanang itulak si Jared nang pumasok sa loob ng aking bibig. Ang kanyang dila at hinanap ang aking nahihiyang dila, ngunit di ko siya magawang itulak. Nag-alala ko na maisip ni Zion na kaya ko lamang hinalikan si Jared ay para pagsilosin siya. Kaya ang saglit na halik na nais kong mayari, umabot yata ng halos 1 minuto. Parehong habol namin ang hininga. Nang sa wakas, naghiwalay ang aming mga labi. Wala na si Zion at Janina pagkatapos sumaalam na halikan sa bagitan namin ni Jared. Siguro di kinayang makita ni Zion na may ibang lalaki akong kahalikan, kaya umalis na lamang siya. Pero bakit naman hindi niya yun makakaya? Gayong wala naman siyang pag-ibig sa akin. Kaya nga siya nakipaghiwalay sa akin dahil hindi niya na ako mahal. At may ibang babae na siyang nais pakasalan. Kaya bakit ganun ang mga kinikilos nito? I did not expect that wonderful kiss, Gianni, but you made me very happy. Malawak ang pagkakangiting wika ni Jared. Me too. I did not expect that kiss to be so deep. Gusto ko sana isagot sa kanya yon, ngunit sinarili ko na lamang. Masayang masaya ang mukha niya at tiyak madidisappoint siya kapag sinabi ko ang dahilan kung bakit ko siya hinalikan. Bumalik na tayo sa party. Sabi ko na lang sa halip sabihin ko sa kanya ang totoo. Niyakap ako ni Jared ng mahigpit. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, Gianni. Aayusin ko ang kasal natin sa lalong madaling panahon. Lalong hindi ko inaasahan na sasabihin niya ang mga salitang iyon. Naging mabuting siya sa akin sa panahong nalulungkot ako. Makakaya ko bang sakta ng damdamin niya? Ikaw ang bahala, sambit ko. Naisip ko na baka nga siya ang talagang nakatadhana para sa akin, kahit na halos 1 buwan na lamang pang kaming nagkakakilala. Si Zion nga na matagal ko nang kakilala, hindi totoo na para sa akin. Kaya wala sa tagal ng panahon ang taong nakatadhana para sa'yo. Tiyak malulungkot si Lolo Fidel kapag nalaman niyang magpapakasal ako sa ibang lalaki. Ngunit tapos na ang trabaho ko sa kanya at sa kanyang apo. Bagamat sa loob ng aking puso nalulungkot ako dahil hindi na niya ako magiging apo, natutuwa pa rin ako dahil lumagpas ng 6 months ang taning ng doktor sa kanyang buhay. Ngunit eto siya at nanatiling buhay at malakas. At sana manatili siyang buhay sa mahaba pang panahon. Kapag kinasal ako kay Jared, tuluyan ng matutuldukan ang kwento namin ni Zion. At siguro hanggang dito na lamang ang naming love story. Di na ako makapaghintay pa. Naimabalita sa lahat na magpapakasal tayo. Anong gusto mong wedding? Church or garden wedding? Lihim na lang akong napahugot ng malalim na buntong hininga. Kung ganito sana reaksyon ni Zion nung malaman niyang magpapakasal kami, sobrang saya siguro nung nararamdaman ko noon. Huwag kang masyado magmadali, Jared. I-enjoy mo na lang muna ang pagiging magkasintahan natin ngayon. Sabi ko sa kanya. Dahil magmukha ngayon, totoong nobyo ko na siya. Ngumiti lang siya sa akin at di nagsasalita. Sa ngayon, babalik na lang muna tayo sa party dahil baka inahanap ka na ng tiyuhin mo. Nakahinga ako ng malawag nang tumango si Jared at pagkatapos hinila na ako pabalik sa party. Agad siyang nilapitan ng kanyang tiyuhin na makitang nakabalik na kami sa party. Where did you go, Jared? Kanina pa kita hinahanap. May papakilala ko sa'yo ng kaibigan ko. Tiyak na makakatulong siya sa business mo. Nakangiting kay usap ni Mr. Santilla na makalapit siya sa amin. May inasikaso lang po kung mahalagang bagay kaya kami biglang nawala. Sagot naman ni Jared. Mabuti na lang di niya binanggit ang tungkol sa nangyari. It's okay if we leave you here for a minute, Gianni? Nag-aatubiling tanong sa akin ni Mr. Santillan. Yes, it's okay, Tito Polo. Mabilis kong sagot. Are you sure you're gonna be okay here alone? Atubiliring tanong sa akin ni Jared. Mabilis akong tumango at gumiti sa kanya para hindi siya mag-alala sa akin.
Alam ko nag-aalala siya baka lapitan na naman ako ni Zion. Ngunit sa nakita ni Zion kanina, tiyak na hindi niya ako lalapitan ngayon. Don't worry about me because I can take care of myself. Okay? I'll be back pagkatapos ko makiusap ang ipapakilala ni Tito Polo. Muli akong tumango at kumiti sa kanya. Nang makaalis sila, kumuha ko na isang cocktail drink sa waiter na dumaan sa aking harapan. Akmang iinumin ko na yon na makaramdam ako ng pagkahilo. Ang totoo, ilang araw kong napapansin, madalas akong nahihilo o may masamang pakiramdam ko. Pero dahil ayokong manatili sa apartment ni Silvana, mag-isa pinilit kong inignora ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman ko. Let's talk, Gianni. Kausap sa akin ni Janina na bigla na lamang lumapit sa akin. Nakakaramdam pa rin ako ng pagkahilo at medyo nasusuka pa ako, kaya hindi ako sumagot sa kanya. Hey, did you hear me? Ang sabi ko, mag-usap tayo. Pag-usapan natin ang tungkol sa inyo ni Zion. Para maging klaro ng lahat. Wala ako sa mood na makipag-usap sa'yo. Nangihina ang boses na sagot ko sa kanya. Ngunit mukhang hindi siya papayag na hindi kami makapag-usap. Kaya hinawakan niya isa kong braso at hinila ako palabas ng bahay. At dahil nangihina ang pakiramdam ko, kaya wala akong lakas para tutulan siya kung saan man niya ako balak dalhin. Sa hardin lang naman ako dinala ni Janina. Muntik pa ako matumba nang bitawan niya ako. Next time na lang tayo mag-usap, Janina. Wala talaga ako sa mood para makipag-usap sa'yo, lalo nang makipagtalo. Kahit mahina ang boses ko, pinilit kong hindi niya mahalatang masama ang pakiramdam ko dahil baka samantalay niyang pagkakataon na makagante ng pananakit sa akin. Don't tell me that shit, Gianni. Galit na sabi niya sa akin. Okay, masama ng pakiramdam ko kaya gusto mo makipag-away sa akin. Baka naman pwedeng pass muna ako ngayon.